Hindi po maayos ang posisyon ng bata. Dahil buntis na kayo, sabihan ng tatay na maging maingat muna. Hindi. At hindi po iyon ang nangyari. Siya. Ligpitin ang gamit. Sir. Huwag po. Tulungan mo ako. Pananagutan kita. Ako? Pumapayag ako. Pumayag ba ako? Sa iyo? Gumamit ba tayo ng proteksyon? Huwag kang mag-alala. Baog ako. Huwag ka nang umiyak. Ayoko na. Siya. Wala na siyang susunod pa. Parang kakakaitin mo lang ah. Nasaan ang mga magulang mo? Sila ay wala na. Tama po. Ang baby na ito ang natitirang kaisa-isa kong kamag-anak sa mundo. Ako. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang ang gagawin ko. Ako. Hindi ko na ito itutuloy ako. Gusto kong itira ang batang ito. Napakabata mo pa. Kung ititira mo ang batang ito, kailangan mong hanapin ang tatay ng bata. Sige po. Master Gu, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Sa Jiang City, ang mga has na linlangin ako. Ikaw ang una. At ikaw na rin ang huli. Master Gu, narito na ang susunod na grupo. Magsimula na po tayo. Ang baka sa damuhan, kinakain ng damo sa parang. Umalis na kayo. Nahanap na ba ang tao? Master Gu, ito, 3 buwan na kaming naghihintay. Sa pwesto na iyon, wala pa ring dumarating na tao. Walang silbi. Master Gu, sino po ba talaga ang hinahanap nyo? Bigyan nyo man lang ako ng litrato. Isipin nyo, 3 buwan na ang nakalipas at dinala ko na ang lahat sa Jiang City mula sa mga 60 taong gulang hanggang sa mga 18 taong gulang na kababaihan. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang maghahanap. Opo. Kada araw, kung makabenta lang ng 100 piraso, sapat na ito para sa check-up at pambili ng gatas para sa baby. Ngayon, kailangang magsipag. Mas gusto mo pang magtinda kaysa sa makasama ako? Ikaw, lumayo ka sa akin. Wag mo na akong kulitin pa. Bakit ang sungit mo naman? Nandito ako para suportahan ang negosyo mo. Bigyan mo ako ng isa. Sumama ka sa akin dahil mas malaki pa ang kikitain mo rito kaysa sa pagtitinda mo sa loob ng 1 taon. Bet. Bitawan mo ako. Master Gu, ito na po ang huling lokasyon para sa Jiang City na pinayagang magtinda.
Buisit, sinong nangangahas na sumira sa plano ko? Ilayo siya. Ikaw? Ikaw ba yan? Wala ka bang? Ikaw. Ikaw na bastos ka. Anong uli ang balak mong gawin? Pasensya ka na. Kasalanan ko ang nangyari noon. Pananagutan ko ito. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Naapektuhan na ang negosyo ko. Narito ako para kumain ng fire noodles. Kung ganoon, ilan ang o-orderin mo? Lahat? Teka po, Master Gu. Sabi po ng doktor ang tiyan nyo. Umalis ka. Kung hindi. Mukha yang kumain ng maanghang. Huwag kang umorder ng ganyan karami. Bawal magsayang ng pagkain. Ayos lang. Kaya ko pang kumain. Huwag mo nang ubusin. Ngayon lang ako makakakain ng luto mo. Kaya dapat maubos ko ang lahat. Marahil ba, ang mangkok na ito sobrang sili ang nailagay ko? Opo. Medyo maanghang nga ito. Pampawala ito ng hanghang. Para sa mga bata lang yan. Bata ka pa. Kailangang ituloy mo ang pagbubuntis. Kailangan mong mahanap ang tatay ng bata. Ikaw ba? Mahilig ka ba? Sa bata? Bakit? Hindi ba bata ka pa rin? Ikaw ayos. Ayos ka lang ba? Ayos lang? Kaya ko pang kumain. President Gu, hindi na po kayo pwedeng kumain. Meron akong litrato nyo. Hindi na kayo makakatakas. Anong klaseng litrato? Napakalandi mo sa ibang tao, kaya huwag mo akong sisisihin kapag tinapos ko ang usapang ito. Kung ayaw mong kumalat ang litratong ito sa forum ng eskwelahan, pumunta ka sa Bauli Clubhouse mamayang gabi. Bakit nagkaroon ng ganitong litrato? Huwag. Mayroon akong litrato mo. Hindi ka na makakatakas. Masamang tao ang lalaking iyon. Ano na ang gagawin ko? Bumalik tayo para sunduin siya. Master Gu, hindi nyo na po kailangang mag-alala kung paano mahahanap ang inyong asawa. Kumuha na ako ng litrato. Sa akin na ang phone mo. Bumili ka na lang ng bago. Master Gu, pumunta na po tayo sa ospital. Iikot mo ang sasakyan, babalik tayo. Umuulan na. Wala siyang dalang payong. Sige po. Sir? Sir? Masakit ba ang kamay mo? Hayop ka. Bakit parang galit ka pa? Nga. Ngayon ay tatawag na ako ng pulis. Ikaw, maghanda ka ng makulong. Bitawan mo ako. Hindi mabuti para sa bata ang maulanan. Kayo, anong gagawin nyo? Bulol ka na nga, matapang pa.
Bagay sa iyo. Huwag mong aalisin ang kwintas na iyan. Punta tayo sa ospital. Ako. Ayoko. Anong nangyari sa iyo? Hin. Hindi ako pupunta sa ospital. Ang mautal na ito. Kailangan mong magpunta sa ospital kapag may sakit ka. Ano bang ikinababahala mo? Hindi ako sasama sa inyo. Hayaan niyo na po akong bumaba. Sa ospital tayo. Opo, sir. Huwag kang matakot. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. May ulan sa labas. Ikaw na bata ka. Hindi man lang kaya ng sikmura mo ang anumang maanghang at muntik mo nang tapusin ang buhay mo sa ospital. Maayos lang ako. Maayos ka? Huwag mong pabayaan ang katawan mo nang dahil lang sa hindi mo mahanap ang mapapangasawa mo. Pangalawang anak na ang apo ng kaibigan ko. Kailan pa ako magkakaroon ng manugang? Kailan ko pa mayayakap ang mga magiging apo ko? Tuwing napag-uusapan ang tungkol dito, naninikip ang dibdib ko. Ayaw niyang sumama sa akin pabalik. Ano? Mayroon ka ng mahal? Ang tungkol sa pinapagawa ko sa iyo, ano na ang balita? Wala pa pong balita. Master Gu, may daladalang bata si Miss Lu. Ano? Ano? Ang Miss Lu ay 13 linggo na pong buntis. Buntis ang manugang ko? Magkakaroon na ako ng apo. 13 linggo? Dala-dala niya ang anak ko. Tara, sunduin natin ang misis ko. Opo, sir. Sinasabi ko sa iyo, kung sakaling may kailangan ka, diretso mo lang akong tawagan. Wala lang iyon, promise. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Halika, inom tayo. Mag-shot tayo, halika. Tara, inom na tayo. Mga kaibigan, napakagandang araw nito. Graduated na tayo. Campus Bellu, ay girlfriend ko na rin. Congrats kay Young Master Zhao. Natupad din ang hiling mo. Hindi. Hindi ako pumayag na maging girlfriend mo. Kung hindi ka papayag, ipapakalat ko ang mga litrato mo. Wala nga. Wala lang talaga iyon. Hindi tatalab sa akin ang pananakot mo. Hindi mo pa pala siya napapasagot? Nagbibiro lang ulit si Young Master Zhao. Bakit? Hahabulin ko ba ang babaeng ganyan? Halika, rito ka. May ipapakita ako sa inyong maganda. Ipakita mo iyan sa kanilang lahat. Grabe, ang dami namang litrato nito. Hindi ko akalaing ang Campus Bellu natin ay masyadong maluwag. Ano? Hindi ba siya maluwag? Hindi iyan totoo. Masyadong tapat ang pag-ibig ni Young Master Zhao. Hindi karapat-dapat ang babaeng iyan. Ganito na lang. Kung ayaw mong ipakalat ko ang mga litratong ito, ubusin mo ang alak sa basong ito. Inom na. Sige, inumin mo. Iinom na ako. Sige, uminom ka lang. Nasa loob po ang ginang at dumadalo sa reunion ng mga kaklase. Ano sa tingin mo ang itsura ko ngayong araw? Napakagwapo niyo po. Uminom ka. Hindi ko na talaga kayang uminom pa. Kung protektahan mo ang tiyan mo, parang nagdadalang tao ka na? Aba, buntis ka ba talaga? Baka sa matandang lalaking iyon iyan? Anong ibig mong sabihin? Noong umaga, may kasama siyang matandang lalaki at napakalapit nila sa isa't isa. Halatang mahirap lang, gaya mo. Ibalik. Ibalik nyo sa akin. Ibalik nyo iyan. Nagmamakaawa po ako. Parang awa nyo na. Iligtas nyo ang bata. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Bumalik ka na sa matandang lalaki mo.
Uminom na kayo. Huwag lang tumulala. Yuyu. Yuyu. Sir, Patawad. Pasensya na kung nahuli ako. Sino ka ba? Ikaw ba yung sinasabi ni Young Master Zhao na mahirap na matanda? Sino-sino ang mga taong ito? Sila po ang mga kaklase ni Madam sa kolehiyo. Tandaan niyo ang bawat isa sa kanila. Opo. Anong gagawin mo? Saan nyo kinuha ang lakas ng loob nyo para apihin ang asawa ng boss namin? Master Gu, ligtas po ang bata sa sinapupunan ni Madam. Ngunit si Madam po ay kulang na kulang sa nutrisyon, kaya kailangang mag-ingat sa pag-aalaga sa kanya. Sige, lumabas ka muna. Bago matapos ang araw na ito, alamin mo ang katotohanan sa likod ng lahat. Masusunod po. ang anak ko. Gising na po si Madam. Ang bata. Nasaan ang anak ko? Ayos lang ang bata. Huwag kang malikot. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Ang kamay mo. Masamang tao. Lahat kayo ay mga masasamang tao. Master Gu. Pasensya na po. Napakasama ng iyong pananalita. Master Gu, tungkol sa taong nagpakalat ng chismis sa ginang. Magpahinga ka muna ng mabuti. Ang taong ito ay nag-edit ng maraming litrato ng ginang. Tingnan niyo po. Mahina ang kanyang katawan. Huwag mong hayaang ang mga litratong iyon ay makaapekto sa kanyang nararamdaman. Masusunod po, Master Gu. Hindi ba si Sir ang kumuha ng litratong ito? Sino ang taong nag-upload ng litratong iyon? Ako na mismo ang lulutas nito. May gana pa kayong kunin ako? Ako ang Zhao Group Young Master. Gusto niyo na bang mawala sa mundong ito? Walang hiya kayo. Ikaw pala iyan. Hinaras mo ang tao ko. Nag-edit lang naman ako ng ilang litrato, di ba? Burado na ang mga ito ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ang simpleng pagbura ng mga litrato ay hindi na dapat personal na pinupuntahan ni Master Gu dito. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Parang awa mo na. Huwag mo akong saktan. Marami akong pera. Mayaman ako. Parang awa mo na. Patawad na po. Patawad na po. Hindi ko na uulitin. Siguraduhing mawawala ang pamilyang Zhao sa Jiangcheng. Menugang babae. Ma, hinaan mo lang po ang boses mo. Madali siyang matakot. Baka mabigla siya. Tingnan mo kung paano mo protektahan ang asawa mo. Nakuha mo talaga ang ugali ng tatay mo. Narito ako para bigyan ang menugang babae ko ng dinala kong sopas. Uminom ka na. Ang nanay ko ay bihasa sa tradisyonal na pagluluto. Ang sopas niya ay sadyang napakamahal at hindi basta-basta makukuha. Ito ang sopas na buong magdamag na inihanda ni matandang ginang para sa inyo. Tawad po. Ako. Ay hindi ito sinasadya. Hindi ka ba napaso? Ay naku, nakalimutan kong ilagay. Ang 1,000 taon na ginseng. Ayos lang na nabasag. Ayos lang iyon. Babalik na lang ako para ipagluto ka ulit ng isa pang mangkok. Tita, Anong nangyayari sa iyo? wala pang kahit sino. Ang nakapagtrato sa akin ng ganito kabuti, pakiramdam ko ay parang tunay na pamilya. Huwag kang malungkot sa mga bagay na hindi mo na mababago. Kung gusto mo, pwede kong subukang maging pamilya mo. Ako. Tuloy ka.
Gu Exisyo, may taas na 185 sentimetro. Lalaki, kasalukuyang nanunungkulan bilang tagapangulo ng Jiang City Commerce Association, CEO ng Goose Technology, at founder ng Gu Group. Nag-aral noon sa Universidad ng Huaking at pagkatapos makatapos, ay minana ang Gu Group at kasabay nito ay matagumpay na nailista sa stock market ang Goose Technology na ininvest niya noong siya ay nag-aaral pa. Ang kasalukuyan niyang kayamanan ay binubuo ng Ano bang ginagawa nyo? Iyan ang mga medalya at tropeo na nakuha ni Master Gu. Ano po ba ang mga iyan? Iyan ay mula noong nasa kindergarten pa si Master Gu. Sumali siya sa isang Big Eater contest at nanalo ng unang puwesto. Mukhang pinapaamo kita. Gamit ang mga tagumpay na nakasanayan sa mundong ito. Gusto mo bang sumama sa akin pauwi? Sige po. Anak, magtiwala tayo ulit kay Daddy ng isang beses pa. Maligayang pagbabalik sa bahay, Madam. Magandang araw po sa inyo, Madam. Ako po ang inatasan ni Master Gu na personal na mag-alaga sa inyong pagkain at tirahan bilang inyong espesyal na katulong. Kung may kailangan po kayo, maaari niyo po akong tawagin kahit kailan. Ang mga ito po ay inihanda ni Master Gu para sa inyo para kahit nagdadalang tao kayo, ay mananatili kayong napakaganda. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya binili ko na ang lahat ng ito. Pumili ka na lang, at simula ngayon, lahat ng magugustuhan mo, tinitiyak kong tatandaan ko ng lubos. Salamat. Menugang ko, may inihanda rin akong regalo para sa iyo. Tita, Mukhang gustong-gusto mo ang mama ko? dahil, si Tita ay kamukhang kamukha. Noong bata pa ako, ng ale na nagtitinda ng cotton candy. Sa kanto. Gutom ka na ba? Tara na at kumain muna tayo. Ako mismo ang nagluto ngayong araw. Kaya ko pong maglakad ng mag-isa. Alam ko, pero ito ang gusto ko. Talagang maparaan ang anak ko. Maraming taon nang hindi nagluluto si mama ng personal. Napakagaling niyang magluto. Heto, tikman mo ito. Anong nangyari? May nakain ka ba na masama sa tiyan? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor para tingnan ka? Hello, Dr. Shen? Ang asawa ko ay biglang naduwal habang kumakain. Nandito kami sa Shengshan Villa. Pumunta ka na rito agad. Ito ay, dahil ito sa baby, makulit lang siya sa loob. Sige. Halata naman na siya ay isang masiglang bata. Opo, ako ay. Babalik muna sa kwarto para magpahinga ng sandali. Ihahatid na kita. Kumain na muna kayo? Si Nanay Zhang na. Ang maghahatid sa akin. Ang laki ng kwarto. Ang sarap din ng kama. Anak, kahit man lang ganito, hindi mo na kailangang sumama kay mama para maghirap pa. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kwarto ko ito. Kung wala ako rito, nasaan ako dapat? Sa kwarto mo ito. Kung ganoon, ako na lang, ang lilipat ng ibang kwarto. Teka. Ang mga buntis na natutulog ay kailangan ng mag-aalaga. Mas madali kung sa iisang kwarto. Na lang tayo matulog? Anong nangyari?
Dahil ba ito sa paglipat natin ng kwarto, kaya hindi ka nakatulog ng mabuti? Yuyu, Ano? Sir. Gustong-gusto talaga kita. para kang bata talaga. Baby, ikaw ba ay gutom na rin? Isasama ka ni Mama para maghanap ng masarap na pagkain. Ma, hinaan mo ang boses mo? Baka marinig ka ni Yuyu. Alam ko na, naiintindihan ko. Hay nako, kailangang pagkatiwalaan niya tayo ng husto. Sino yan? Yuyu. Tada. Sabi ni Jizhou, noong bata ka pa, gustong-gusto mo raw ito. Nagulat ba kita? Naku naman, kasalanan kasi ito ng pasaway na batang iyon. Narinig niya kasi ang sinabi mong cotton candy kaninang umaga. At heto, hindi na siya natulog ngayong gabi. Gumawa lang siya ng cotton candy na ito. Ang sabi niya ay gusto kanyang bigyan ng isang espesyal na sorpresa. Dahil kasi, ang tita ay sobrang kamukha. Noong bata pa ako, nang nasa kalye na tindera ng cotton candy, natiyahin. Bilis, upo ka. Bakit hindi ka nakasapatos? First time ko itong ginawa, kaya hindi masyadong maganda. Yuyu. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Kahit anong problema, ay pwede mong sabihin sa akin o kay Jizhou. Kaming lahat ay pamilya mo. Bahay. Pamilya. Ako, gusto ko. Sanang magpunta sa banyo. Sapatos? Bakit mag-isa ka lang dito, napalihim na umiiyak? Sir, bakit? Bakit? Nagawa niyo? Po iyang sabihin? May malaking agwat sa ating edad. Natatakot ako na baka hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ng asawa ko. Salamat po. Salamat para saan? Salamat sa iyong marshmallow, pati na rin sa kakaiba sinabi mo. Siya nga pala. Sir, gusto ko sanang humiling sa inyo ng isang bagay. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang ang pagsasalita. Ako. Gusto ko po na kumanta. Gusto ko sana, pagkatapos kong makuha, ang sertipiko ng pagtatapos ko, ay sumali sa isang singing competition. Pwede. Pwede po bang huwag niyo na akong ikulong sa loob ng bahay? Bata, kahit anong gusto mong gawin ay pwede. Talaga po? Oo. Salamat po. Kung ganoon, kakain na muna ako ng cotton candy. Sige.
Laging parang walang kapanatagan ng bata. Ano kaya ang dahilan? Pinapayo po na mas dalasan ang pagpapahayag ng pagmamahal sa bata ng direkta. Madam, kayo ang pinakamagaling. Madam, kayo ang pinakamalakas. Madam Zhu, congratulations sa iyong pagtatapos. Hangad ko para kay Yu ang isang masayang pagtatapos. Salamat po sa inyo, tita. Ang mga sitsirya at tubig ay inilagay ko na lahat sa loob ng bag mo. Kung magutom ka, huwag mong kalimutang kunin at kumain. Ang mga bitamina at folic acid naman ay nasa bulsa sa labas ng bag. Kapag oras na para uminom, tatawagan kita para ipaalala sa'yo. Salamat po, sir. Sigurado ka bang hindi mo kailangang samahan kita? Opo. Kukunin ko lang naman ang didiploma sa pagtatapos. Kapag may nang-api sa'yo, dapat kang matutong lumaban. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Opo. Sige. Aalis na ako. Paalam. Paalam. Ang isang taong katulad ni Lu Yuyu, may kapal pa ng mukha na pumunta sa eskwelahan? Dahil naglakas loob siyang pumunta, di bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. May tao ba dyan? Paluwasin niyo ako. Paluwasin niyo ako rito. Paluwasin niyo ako. Ipapasa ko po. Bakit ang kupad mo? Kukuha lang ng diploma. Nahuli pa sa oras. Ang pinto po. Ng palikuran. Guro, tandaan mong nagdadalang tao siya, kaya dapat mas maging mahaba ang pasensya mo. Pasok na. Ano na namang ginagawa mo? Meron. May ipis. Dito sa loob ng classroom? Bakit magkakaroon ng ipis dito? Paborito kasi ng mga ipis na sumama sa mga basura. Opo. Oo. Kayo ba ang gumawa nito? Nagbibiro lang naman ako. Hindi ka naman siguro magagalit? Kapag may nang-aapi sa'yo, kailangang matuto kang lumaban. Lagi akong nasa likod mo. Ikaw. Kayong lahat. Ang ginagawa nyo ay hindi tama. Ang paglalagay ng ipis sa diploma ko, dapat kayong humingi ng tawad. Sorry? Sa uri mong iyan, akala mo kung sino ka. Baka gusto mong lumuhod pa kami para sumamba sa iyo. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pagkatapos mong humanap ng tatay para sa anak mo, iba na ang tapang mo. Lu Yuyu, anong ginagawa mo? Bakit mo sinaktan ang kaklase mo? Patay na. Nakagawa ako ng gulo. President Gu, ito po ang para sa nakaraang quarter report. Ang mga detalye ay nakumpirma na sa panig po namin. Yuyu? Sir, maaari po. Kayong pumunta rito sa paaralan? Anong nangyari? Opo. Pasensya na po. Nasangkot po. Ako sa gulo. Sige. Hintayin mo ako. Itigil muna ang meeting. President Gu, mayroon bang nangyaring importanteng bagay? Nakipag-away ang bata sa bahay.
Kailangan kong pumunta sa paaralan. Tungkol dito, pareho kayong may pagkakamali. Magkaklase naman kayo. Kalimutan na lang natin ito. Hindi! Hindi ito basta matatapos. Nay! Ang masamang babaeng ito, sinubukan niya akong itulak. Kailangan pumanig kayo sa akin. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na apihin ang anak ko? Siya po. Siya po. Siya po ang unang. Uminsulto sa akin. Magsalita lang siya sa iyo ng ganyan, nananakit ka na? Kung sasaktan ka ba namin, kailangang may masamang mangyari? Ang mga estudyanteng katulad nito, hindi dapat makagraduate sa Berkeley. Kunin ang kanyang diploma. Maliit na bagay lang po ito. Hindi na kailangang ganito kalaki ang parusa. Maliit na bagay? Kung may masamang mangyari sa anak ko, mawawalan ka rin ng trabaho. Ako po. Pumunta lang ako dito para kunin ang diploma ko. Huwag niyo po. Sana silang idamay ang teacher na itulak kita at pagkakamali ko iyon. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Pero, huwag niyo naman pong kunin ang resulta ng aking pagtatapos. Hindi mo kami madidiktahan. Sinabi kong hindi ka makagraduate at ganoon nga ang mangyayari. Bitawan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Pagdating sa asawa ko, hindi kayo ang may karapatang magdesisyon. Sir, Ayos lang. Nandito na ako. Ikaw na naman. Ikaw ba ang magulang ng pasaway na batang ito? Kung hindi mo ayusin ang pananalita mo, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakapagsalita kailanman. Ikaw. Siya ang unang nanakit, dapat may paliwanag ka rito. Naku! Kayong dalawang magulang. Pag-usapan niyo muna ito ng maayos sa sarili ninyo. Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Siya po. Kinulong niya po ako. Sa banyo. Tapos po, nilagyan niya po ang graduation certificate ko ng ipis. Sila po. Minura ka po nila, kaya, sa sobrang galit ko po, naitulak ko po siya. Hindi ko po iyon sinasadya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito. Sige, kung ikaw ang lulutas nito, tanggalin ang karapatan niyang graduate. O kaya naman, bayaran mo ang anak ko ng $500,000 para sa gastusing medikal. Ipapagawa ko sa kanya ang full body checkup. At kung talagang nasaktan siya ni Yuyu, doble pa ang ibabayad ko. Pero kapag napatunayang wala, At ano kung wala? Kayo pa rin ang naunang manakit. Ang anak ko ay dumaranas ngayon ng pinsala sa katawan at isipan. ang mga ginagawa niya ay maituturing ng pambubuli. Hihilingin ko sa paaralan na parusahan sila ng seryoso. Ako si asawa ng tagapangulo. Sino ang mangangahas na parusahan ako? Ipaalam sa paaralan? Babawiin na ng Gu Corporation ang mga pondo. Opo, Master Gu. Ikaw ba si Master Gu? Master Gu, hindi po namin alam na kayo iyan. Isa pa, siguraduhin mong ang mga pamilyang siya ay hindi na makapanatili sa Jiang City. Masusunod po. Master Gu, alam na po naming nagkamali kami. Patawarin niyo po kami. Pakiusap. Tayo na. Sir, graduate na po ako. Yuyu, pwede mo ba akong ilibot sa school mo? Gusto kong bumawi dahil hindi ako nakasama sa mga pangyayari ng iyong buhay kolehiyo. Sige po. Halika na. Noong nag-aaral pa ako, paborito ko pong pumunta rito. Dahil kakaunti ang tao, tahimik, at walang nang iistorbo. Doon ay nakakabasa. Arin, ako ng maraming hindi ko mabili-biling mga libro. Ito ay noong nag-aaral pa ako, iyon yung alagi kong gustong basahin na popular music sheet. Ang isang libro ba?
ay pwedeng palitan ng isang regalo? Anong regalo? Isang ganitong regalo. Dito. Uncle, pwede po bang makuha ang number nyo? Pasensya na. Pero may asawa na ako. Sobrang higpit naman yata ng pagbabantay ni ate. Hindi ka man lang ba hinahayaang magkaroon ng ibang babaeng kaibigan? Ako. Hindi. Hindi ko ititingin ang mga mata ko sa kahit kanino liban sa kanya. Naiintindihan mo ba? Bakit? Ano bang meron sa kanya para tratuhin mo siya ng ganyan? Para sa akin, habang buhay siyang karapat-dapat. Tumabi ka nga. Uuwi na kami ng asawa ko. Kani-kanina lang. Bakit hindi ka man lang nagpaliwanag? Anong nangyari sa'yo? Ako. Wala lang ito. Nagsiselos ka ba? Ako. Hindi kaya. Kasi po, sa tingin ko. Sir, napakagaling nyo. Sigurado po akong maraming ibang tao ang nagkakagusto sa inyo. Pero ikaw lang ang gusto ko. Kung hindi ka magsiselos, ako na lang ang magsiselos. Bakit naman? Naman? Magsiselos at kanino? Ka magsiselos? Napakagaling at ganda ng ating Yuyu. Sa universidad, marami talagang mahuhusay na junior ang nagkakagusto sa iyo. At saka, naiinggit ako sa kanila na nagawa nilang sumabay sa buhay mo nung nasa kolehiyo ka. Hindi tulad ko, na matanda na. Hindi naman kayo matanda, sir. Oh, Yuyu. Po? May oras ka ba ngayon? Tita, may kailangan po ba kayo? Kasi itong nakaraan, medyo pagod at stress si Exiju. Kaya ayun, nagluto ako ng mung bean soup. Maaari bang dalhan mo siya nito? Oh. Opo. Maaari po. Anak, ang mama mo ay may pinadalang 2 pamparelax diyan sa opisina mo. Kamusta naman ang hitsura ko ngayong araw? Palagi namang perfect ang hitsura ni Master Gu. Buong kumpanya, maghanda na sa seryosong trabaho. Darating ang misteryosong asawa ko. Para mag-inspect. Opo, boss. Butler son. Ako ay pupunta sa kumpanya para kay sir upang magdala ng sabaw. Pwede bang ikaw ang tumulong sa akin na humanap ng isang sasakyan? Ito ang unang beses ni Ma'am na pupunta sa kumpanya ni President Gu. Isang mahalagang pangyayari ito, kaya kailangang pumili ng magandang sasakyan. Paano kung ito? Isang Maybach. Simple lang, pero elegante. Si Master Gu, sa loob ng ilang panahon, ay paborito ang sasakyang ito. Masyadong magarbo iyan. Bentley, Rolls-Royce, o Ferrari. Ma'am, ano ba talagang uri ng sasakyan ang gusto nyo? Ang gusto ko ay isang maliit na Yadea scooter. Ano po? Sige po. Sa loob ng 5 minuto, kumuha kayo ng pinakamagandang Yadea. Ngayon din. Tanti ako. 300 metro na lang at darating na si ma'am. Ihanda ang lahat para sa kuryenteng sitwasyon. Bilis? Ang sahig na nilinis nyo ng 5 beses, linisin nyo ulit. Huwag na baka. Masyadong dumulas at madapa pa si ma'am. Narito na si ma'am. Bumalik na kayo sa inyong mga pwesto at gawin ang inyong mga tungkulin. Magandang araw po. Hinahanap ko si... Magandang araw po, ma'am. Madam, dito po.
Sasamahan ko po kayo para hanapin si President Gu. Magandang Madam. araw. Kumusta? Kumusta po kayo? Lahat ng mga tao rito. Bakit po? Parang napaka-enthusiastic nyo ngayong araw? Sabi po ni President Gu, ang bawat babati sa inyo ng magandang araw, madam, ay makakatanggap ng $1,000 na bonus. $1,000? May meeting po si President Gu, at matatapos po iyon sa loob ng mga 15 minuto. Maaari po muna kayong maghintay sa conference room. President Gu, Nandito ka na pala. Opo. Pinapunta po ako rito. Ni Auntie para hatulan kayo ng sopas. Tara na. Ito ang unang beses na ang workaholic na si President Gu ay maagang tumapos ng trabaho. Yu. Maupo ka muna doon sa sofa. May ilan lang akong mga dokumento na kailangang asikasuhin. Sige po. Ay, nga pala. Sabi po, ani Auntie, na baka sobrang stress ka na. Kaya ipinagluto ka niya ng munggo soup. Yu. Busy ako ngayon. Ang ibig kong sabihin, pwede mo akong subuan. Ano? Ayaw mo ba? Hindi. Hindi ganoon. Ako, wala. Akong narinig ng malinaw. Kung ganoon, ipaglilingkod kita. Ibukas mo ang iyong bibig. Master Gu, tungkol sa pakikipagtulungan natin kay Pamilya Ye ngayon. Lumabas ka. Opo. Pasensya na po. Sir, hindi ko po sinasadya. Walang anuman. Ang damit mo, anong gagawin natin dito? Ikaw ang may gawa? Anong gagawin mo ngayon? Ako ang maglilinis nito. Para sa inyo, sir. Ang ibig kong sabihin, anong mangyayari sa akin? Nako, ito, nasa loob tayo ng iyong opisina. Sa opisina ko ay may isa pang kwarto. May aasikasuhin lang ako. Isara mo ang pinto. Hindi ka palalabas? Gusto mo bang pumalit sa munggo juice para palamigin ang ulo ko? Ako, tinitingnan ko lang kung may maitutulong ba ako. Hindi ito basta opisina lang. Kaya naman pala, ito ang lugar kung saan si Sir ay nagtatrabaho.
Ano ang hinahanap mo rito? President Han, hindi ka pwedeng pumasok. May tao sa loob ng opisina ni Master Gu. Naku, mayroon talaga akong importanteng gagawin. Bakit parang walang tao rito? Ha? Nasaan ang asawa niyo? Lumabas ka muna. Sige po. Ang hindi pagkatok sa pinto ay isang walang galang na gawi. Apura na po ang sitwasyon. Master Gu, pirmahan niyo na po itong kontrata agad. Sandali. Bakit po? Tungkol sa kontrata niyo sa Han Corporation, pinago ko na ang mga nakasaad doon. Puntahan mo si Special Assistant Zhang para kunin ito. Sige po, sige po. Pumunta ka muna doon para makapagpahinga. Matulog ka muna kung inaantok ka. Pagkatapos ng trabaho, sasabayan kita pa uwi. Sige po. Lahat ng mga damit ni President Gu ay bagong palit. Oo nga, nakatulog na ang madam. Ang galing ni Master Gu. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Hindi pa po. Kailangan mo ba ng tulong ko? Gusto ko po itong subukan ng mag-isa. Dahil sa respeto ko sa aking asawa at sa pagintindi sa kanya. Kaya naman, hindi ko kailanman inalamang tungkol sa mga pinaggagawa mo. Pero ang asawa ko ay palaging nakakaakit para sa akin. Kaya naman, gusto ko pa siyang mas kilalanin. Ano? Sure ano? Anong gusto mong malaman? Nagsasalita ka? Noong bata pa ako, maaga akong naulila sa mga magulang ko, kaya lagi akong inaapi noon. Hindi ako makalaban, at dahil sa tagal, ay nabulol na ako. Magiging kahihiyan ba ako para sa iyo? Patawad, dahil huli na ako nang dumating sa buhay mo. Ay, ayos lang po. Nasanay na po ako. Hindi mo kailangang masanay. Mula ngayon, kapag kausap mo ako, kung gusto mo nang tapusin ang usapan, kumatok ka lang ng 2 beses sa mesa. Opo. At kung nais mo namang magiba ng paksa, hinawakan mo lang ang iyong tenga. Ganito po ba? Pinagsasamantalahan mo ba ako, aking misis? Pwede ba iyon? Hindi pwede. At saka ang baby. Ang ibig kong sabihin, maayos ba ang pag-alaga sa misis ko? Pwede na ba tayong matulog? Lagi mo na lang akong niloloko ng ganyan. Gusto ko pang magsulat ng matagal. Hindi pwede. Kailangan ng bata ng sapat na tulog. Gusto kitang manatili sa tabi ko. At gusto kong ayusan mo ako. Sir, bakit mo ba ako hinahalikan?
Ito ay para matulungan ka sa iyong gamutan. Paanong naging gamutan ito? Malinaw na nagbubastos ka lang. Tignan mo. Siya pa ba ang ating malamig na senyorito? Kinakabahan ka ba? Opo. Kapag kinakabahan ka, lalong lumalala ang pagkautal mo. Alam mo ba yon? Ganoon ba? Kaya ginagawa ko ito para tulungan kang hindi na mailang. Talaga? Siyempre, gagamitin ko ang pagkakataong ito para mapalapit sa iyo. Tutulungan kita. At kukuha ako ng kabayaran dahil makatarungan iyon. Patuloy kitang babantayan. Kaya sige na, magbasa ka na. Ang hanging ihip ng gabi. Sir, wag na po muna kayong humalik. Hindi maaari. Ipagpatuloy mo ang pagbabasa. Hindi talaga ako makapag-focus ng maayos. Magaling. Hindi ka nautal sa sinabi mong yon. Kain na. Oras na para kumain. Sige, kain na tayo. Halika. Anak, aking manugang. Basahan mo naman kami ng menu. Braced. Ang galing naman. Napakagaling po talaga ninyo, madam. May kompetisyon siya ngayong araw, kaya huwag mo na muna siyang asarin. Sana ay kayo ang maging kampeon, madam. Sana ay makuha niyo ang unang pwesto. Kayo ang mananaig sa lahat. Siguradong tagumpay ka. Yu, naniniwala ako sa iyo. Galingan mo. Lahat sila ay naniniwala sa akin. Paano kung hindi ako manalo? Gusto kita. Gusto kong manatili ka sa tabi ko. Utal ka na nga, kakanta ka pa. Naglakas loob ka pang insultuhin ang ginang namin. Maniwala ka man o sa hindi, itatapon ka namin sa Africa. Nagpahanda na ako ng bagong musical score para sa iyo. Wag na po. Ayos lang kahit walang musical score. Nananampalataya ako sa iyo. Sabi nila darating daw si Master Gu. Bakit wala pa siya? Hindi imposible. Naiiwan niya ang negosyong nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar para lang pumunta rito at manood ng kompetisyon sa pagkanta. Tama ka rin. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Luyuyu. Bakit isang utal iyan? Pati ba naman utal kakanta? Umuwi ka muna at mag-aral magsalita ng maayos bago ka bumalik dito. Ang kalahok bilang 17. Maaari ka nang magsimula. Kung hindi ka pa handa, bumaba ka na riyan. Paunahin mo ang iba. Ako. Gusto ko na manatili ka sa tabi ko. Nasa tabi kita. Grabe. Hindi ba ako namamalik mata? Si Master Gu ito. Ang hanging umiihip ngayong gabi. Nagpapakaba sa puso ko, mahal ko. Nasa malayo man ako. Nakatingin sa buwan. Sisi sa nakakaakit na tanawin ng liwanag ng Sisi rin sa gitara, na ang himig ay napakalungkot, at ako'y kailangang umawit, habang tahimik na iniisip ka, mahal ko, nasaan ka na? Malapit na ang bukang liwayway. Huwag kang matakot, nandito ako. Nagtagumpay tayo.
Ikaw ang nagtagumpay? Kaya mo yan. Contestant number 17, ito ba ay sarili mong likhang kanta? Mula sa lyrics hanggang sa musika at pagkanta, ay gawa ko lahat, unti-unti ko itong pinag-aralan. Isa kang tunay na henyo sa mundo ng musika. Ngayong araw, ang pagiging kampeyon ay karapat-dapat para sa iyo. Salamat po sa pagkilala, guro. Hindi ko inakalang ang taong nauutal na yan ay ganito kagaling. Kahit ang magsalita ng maayos ay hindi niya magawa, ngunit nakanta niya ng buo ang kantang ito, siguradong binuhos niya ang buong lakas niya rito. Champion. 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 Niloloko niya lang kayong lahat? Nakalipsync lang siya. Isang utal siya? Paano siya nakakanta ng ganoon kaayos? HH, hindi mo maaaring maliitin ang lahat ng paghihirap ko. Mula noong nag-umpisa akong mag-apply sa kompetisyon, pipaulit-ulit na po akong nag-iensayo. Ni hindi mo nga magawang magsalita ng maayos? Pagkatapos ay sasabihin mong hindi ka nakalipsync? Ginagawa mo ba kaming mangmang? Ha, hindi po iyon totoo. Ang paggamit ng pre-recorded audio ay kawalan ng respeto sa musika at ito ay pinagbabawal sa ating kompetisyon. Naku, sayang naman. Akala ko pa naman ay may talento ka. Umalis ka na sa laban. Layas. Umalis na siya. Umalis. Umalis. Hindi po ganoon iyon. Maari ko pong kantahin ang isang parte ng walang minuswan ngayon para patunayang hindi ako nandaraya. Aawit ako ng masigla. Aawit ng tahimik para sa iyo, ang aking irog. Nasaan ka na kaya? Maliwanag na ang paligid. Paano nangyari yun? Ang tunay at marangal na sining ay hinding-hindi kailanman magtatakwil ng mga taong nagsisikap. Ako, kakahit na nabubulol ako, sa pamamagitan ng walang sawang pagpupursigi, ay kakaya ko rin na kumanta ng isang buong awitin. Dahil napatunayang hindi lip-sync si Miss Lou, paano na ang mananalo? Kahit patotoo ang pagkanta niya, hinding-hindi mapupunta sa kanya ang pagkapanalo. Ako ay isang sikat na mang-aawit na may 1 milyong followers. Kapag naglakas loob kayong ibigay sa kanya ang corona, humanda kayo dahil pagtutulungan kayo ng lahat sa internet. Ang kompetisyong ito na pinondohan ng Gu Corporation ay palaging tapat at patas sa lahat. Ang bilang ng mga followers, pera, o reputasyon ay hinding-hindi makakaapekto sa integridad ng paligsahang ito. Mula sa bibig ng isang hamak na backup singer, Po, Master Gu. bakit pupunta rito si Master Gu para lumahok sa ganitong kompetisyon? Kalahok na panlabing-anim na si Ann Shiner. Nagpakalat ka ng mga sabi-sabi sa internet laban sa mga kalahok. At hayagan mo pang tinakot ang mga hurado. Sir, tingnan niyo po. Ano po ang dapat naming gawin dito? Alisin ang kaniyang karapatang lumahok at busisiin ang bawat kompetisyong dinaluhan niya. Hindi natin hahayaan na kahit sinong kalahok ay makaranas ng hindi patas na pagtrato. Opo. Hindi pinapayagan sa industriya ng musika ang mga katulad mo. Magsasama-sama kaming mga musikero para tanggalan ka ng pagkakataong makatrabaho. Wag naman, Master Gu. Alam ko na pong nagkamali ako. Master Gu, pakiusap. Patawarin mo na ako. Ituloy na ang kompetisyon. Maaari ko bang maitanong, pwede mo bang ilarawan ang iyong asawa? Ang asawa ko, siya ang liwanag sa madilim kong buhay. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ay isang napakabait at mapagpasensyang katuwan sa buhay. Dahil din sa kaniya, nalaman ko na ang pagkautal ay hindi kailanman naging kapansanan, kundi ito ay isang parangal ng pakikinig sa tibok ng puso ng mundo. Sa tingin ko, ang lalaking inilalarawan mo ay saktong-sakto sa katangian ko. Master Gu, ano itong ginagawa mo? Sa tingin ba niya ay masyado siyang mabait at pasensyoso? Baka naman meron siyang maling pagkakaintindi sa sarili niya. Napakagaling ng kanta ni Miss Lu Yuyu. Siya ang sa paligsahang ito ay ang karapat-dapat na kampeyon. Ang aming Yuyu, napakagaling mo talaga. Dahil nakakuha ka ng ganito kalaking premyo,
Ilalagay ko ito ngayon din sa ating bahay sa lugar kung saan kitang-kita ng lahat. Hindi ba nandoon nakalagay ang tropeyo ni Sir? Ano namang nakaka-proud sa tropyong iyon? Ibalibag mo na iyon sa bodega. Pero po, Ikaw ang pinakamahalaga. At may regalo pa ako para sa'yo. Sir, ano po ba talaga ang regalong iyon? Bakit parang napaka-misteryoso? Sa video room? Dahil mahilig kang kumanta. Kaya naman, dito sa bahay natin ay gumawa ako para sa'yo ng sarili mong music room. Salamat po. Ano po ito? Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo. Itong mikropono at ear monitor. Nagustuhan ko po. Basta't gusto mo, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. Saan? Saan po tayo pupunta? Matutulog na. Ang sikat ng araw. Bakit ka natutulog? Bakit wala man lang pagkain? Gutom na ako. Gutom ka na ba? Minugang babae. Imported na maasim na apricot. Gusto mo bang kumain? Imported na crayfish? Gusto mo bang kumain? Gusto kong kumain ng fire noodles. Yung sobrang anghang. Bakit hindi pwede? Hindi. Hindi dapat kumain ng spicy noodles ang mga buntis. Gusto ko lang namang kumain ng spicy noodles. Hindi. Bakit ka pa nakatulala riyan? Bilisan mo at amuhin mo si Yuyu. Sige po. Napakagandang balita. Sa paglilihimong ito sa maanghang. Sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng apo. Kailangan kong kumain ng spicy noodles ngayong araw. Luyuyu. Sir, bakit hindi ka pa po natutulog? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi pwedeng kumain ng spicy noodles ang mga buntis. Pero gustong-gusto ko na talagang kumain ng spicy noodles. Kahit isang subo lang. Sige na, please. Hindi. Kahit isa lang. Nalasahan mo ba? Ako. Ipagluluto kita ng noodles na pwede mong kainin habang buntis ka. Ayoko nga. Dadamihan ko ng sili. Sige po. Kumain ka muna ng prutas. Sa tingin mo, sa hinaharap, maging sikat kaya na-singer ang baby natin? Bakit mo naman nasabi? Kasi, ang natututunan niya habang nasa sinapupunan pa ay ang boses ng pagkanta. Yuyu, Sir, parang manganganak na po ako.
Bilis, ire pa ng konti, iha. Diyos ko, gabayan mo po sila. Sana ay ang apo ko at ang manugang ko ay ligtas. May hindi tama. Bilisan nyo, tawagin ang pamilya. Masyadong malakas ang agos ng dugo sa ina, kailangang pirmahan ng pamilya ang critical condition notice na ito. Agad mong kontakin ang mga pinakamahusay na doktor sa mundo at papuntahin sila rito. Opo, sir. Ang manugang ko, hindi siya pwedeng mapahamak. Kasalanan ko ito. Pupunta ako agad sa bundok Chikshing para kay Yuyu at sa apo kong babae upang kumuha ng anting-anting para sa kaligtasan. Balita ko ay doon ang pinakamabisa. Ako na ang pupunta. Nais ko lang na ang asawa ko ay maging payapa ang buhay at ligtas sa lahat ng oras. Bakit nandito si Master Gu? Ang pagkakatanda ko ay isa siyang tao na hindi kailanman naniwala sa Diyos. Hindi mo ba nabalitaan? Ang mahal sa buhay ni Master Gu ay nahihirapang manganak ngayon. Ang pag-ibig ay nagpapaniwala sa mga hindi naniniwala. Talagang napakalakas ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nais ko lang na maging malayo sa anumang alalahanin ng asawa ko. Master Gu, nanganak na siya, nanganak na. Master Gu. Ayos lang ako. Mauna na tayo para makita si Yuyu. Yuyu, Nasaan ang baby? dahan-dahan lang, hindi ka palubusang magaling. Nasaan ang baby ko? Isang malusog na batang babae. Mabuti naman. Sir, nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Ayos lang siya. Huwag mo na siyang alalahanin. Tita, niloloko niyo ba ako? Napakabuti ni Sir sa akin. Ang panganganak ko ay isang mahalagang kaganapan. Paanong hindi siya pupunta? Yuyu. Sir, ano? Anong nangyari sa inyo? Wala ito. Ito ay ang agimat na hiningi ko sa bundok Chishing para sa inyo ng ating baby. Heto, isuot mo ito. Ma'am, ang agimat na ito ni Master Gu ay hiningi niya ng may buong katapatan. Lumuhod siya sa 3,000 baitang ng hagdan makuha lang ito. Kaya pala. Ang binti niyo. Ayos lang ako. Basta't ligtas at maayos kayo ng bata, gagawin ko ang lahat. Salamat sa hirap mo. Handa ka bang magpakasal sa akin? Bakit? Bakit? Bakit ang biglaan nito? Hindi ito biglaan. Matagal ko na itong pinagplanuhan. Sinabi mo noon na pamilya kita. Kaya ngayon, handa ka na bang bigyan ako? Pati na ang ating anak ng isang tahanan? Yu, pumayag ka na sa kanya. Naipadala ko na ang lahat ng mga imbitasyon. Sige, pumapayag ako. Hindi ko akalaing darating ang araw
na ang dati napakalupit na si President Gu ay magiging ganap na tatay. Uy, nasaan si Madam? Parang ang tagal na simula nung huli nating nakita ang asawa niya. Ang asawa niya, ayun siya doon. Salamat sa inyong lahat. Asahan ninyo na sa susunod ay marami pa, at mas magaganda pang mga kanta ang ihahandog ko. Baby, tingnan mo. Isa ng sikat na singer ang mama. Napakagaling niya talaga. Sa susunod, magpapaturo tayo sa kanyang kumanta. Sir? Nandito ako para sunduin kayo ng ating baby sa trabaho. Tinatawag nila akong utal noon, ngunit may nakarinig pala na ang mga bituin ay nagsasalita.